Good morning! Happy Friday! Ayan, weekend na naman guys. So ngayon maglinis muna tayo ng bahay kasi kakatapos lang namin magawa ng orders. 4 a.m. pa lang gumawa na ako ng orders. Bound to Quezon City and PNB Makapagal. So ayan, linis muna tayo bago maggawa ulit ng order kasi may order pa akong susunod. Kailangan talaga maglinis after magawa ng order kasi hindi may iwasan yung mga buhok. Ayan. So kailangan nating linisin muna yung mga nalaglag na pagkain. Kahit naka-hairnet kami dyan sa paggawa pero hindi talaga maiiwasan yung buhok kaya kailangan natin maglinis ng paligid after magawa ng order or before. Kasi kami naglilinis talaga kami guys after. So yan yung workstation ko guys. Yan lang yung maliit ko na workstation sa second floor yan. Yan yung living area namin. Kasi yung pwesto ko sa baba, sa ground floor, hindi pa tapos namin makonstruct kasi nawalan kami ng budget. So, dyan muna kami sa second floor. So, dyan kami naggagawa ng order. So, yan yung workstation ko pag nagawa ko ng sushi at saka salad. So, dito kami gumagawa. So, linis-linis muna tayo habang wala pa yung ibang tao. So, ganito kami lagi araw-araw guys kung may order. So, gawa mo, order, tapos after, linis mo rin, no, diba? So, wala na akong ibang tao dyan guys. Kami-kami lang magkapatid. So, yung ate ko, mama ko, yun lang ang kasama ko dyan. Ngayon may bisita lang kasi ako, nandyan yung kapatid at tita ko kaya medyo madami kami sa bahay. Pero wala sila, ngayon yung time na yan, naglilinis ako, wala sila dyan. Yung kapatid ko lang lalaki ang nandyan. Kaya habang walang tao, linis-linis din kasi may order pa akong susunod. So yan lang yung workstation ko guys, ayan. So sa business ko kasi hands-on talaga ako talaga gumagawa. Ako nagpe-prepare ng ingredients, ako ang namamalengke, o diba? Ako naghihiwa ng mga ingredients. Ayan, katuwang ko yung ate ko. So ayan, so linis-linis talaga kami kasi so nasa food business tayo so dapat malinis talaga. So iniiwasan ko talaga na magkakaroon ng problema sa mga customer ko or reseller ko. Kaya yan ang iniingatan ko guys. Kaya talagang malinis kami dito sa bahay. So yan lang yung kagandahan sa business ko guys kasi nasa bahay lang ako. So pag may order lang ako online, yung mga reseller ko, mga buyers ko online, mag-PPM lang sila sa akin. So saka ako gagawin. So yun lang yung kagandahan sa akin. Wala akong renta, wala akong tao, wala akong everything na sinasakuran yung ate ko lang. Kaya medyo okay yung business ko kasi wala akong ibang ginagastusan. Unlike pag meron akong meron akong pwesto, talagang gagastos ka, marami kang gagastusin. Yung kikitain mo mapupunta lang sa gastos. Kaya yun lang yung kagandahan sa negosyo ko, online lang siya. So maganda siya kasi nasa bahay lang. So ayan lang ako. Yan lang yung trabaho ko guys, araw-araw. Kasi ginibap ko na yung pwesto ko sa PNB Makapagal. So dito na ako sa bahay. So marami naman talagang pwedeng pagkikitaan sa ating mga nanay pag nasa bahay. Ang dami nang pwedeng ibenta ngayon, pwedeng paraan para kumita, extra income. Kaya ako in-encourage ko yung iba na mag-reseller kasi sayang din yung extra income, di ba? Or kaya magbenta kahit ano kasi hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga asawa, di ba? Kung kita ng ating mga asawa. So dapat tayong mga nanay, tayong mga asawa nila, dapat meron talaga tayong sariling income. Masarap kasi sa feeling yung meron tayong gusto sa buhay, meron tayong gustong bilhin, meron tayong perang pambili. Kasi ako ganyan talaga yung ano ko na gusto ko may sarili akong pera, hindi ako aasa sa asawa ko na talagang pag may gusto akong bibilin talagang nabibili ko. Kami kasing mag-asawa, kanya-kanya kami, may sarili siyang negosyo, may sarili din ako, food business ako. So, pera niya, pera ko, ganun kami. So, mas malaki siyang gasto sa kanya kasi mas malaki siyang kumita kaysa sa akin. So, sa akin naman hindi ganun kalakihan, so okay lang. So, ano lang kami, give and take lang kami sa gastusin ng bahay. So, maganda kasi yung bukod kasi malalaman mo kung ang negosyo mo ay kumikita o hindi. Kasi minsan yung sa negosyo naman kasi hindi naman laging panalo ka, meron talagang talo. So dapat alam yung mag-asawa kung ano lang yung ano talaga yung business nyo kung kumikita o hindi at dapat alam nyo rin kung ano yung mga gastusin nyo sa family nyo. So ganun kasi kami kaya kanya-kanya kami mag-asawa. So yun lang ang trabaho ko dito sa bahay. Ayan, nasa bahay lang ako tapos yan, maghihintay ako na may orders. Minsan, kaya ako nakapag-zumba pa, di ba? Nakapag-exercise. So, tayo talaga mga nanay, kung gustuin talaga natin, i-balance natin yung sarili natin para maging healthy tayo. Kasi mahirap din talagang magkasakit, di ba? Kaya, balance din pag may oras, mag-exercise, pag walang oras, pag busy talaga ako kasi busy talaga minsan. Tapos, di ba, content creator pa ako, ang hirap kayo mag-edit ng video, gagawa ng video, o di ba? Kaya, sipag lang talaga, sipag at tiyaga. Kayang-kaya namang mga nanay, basta sipag at tiyaga lang talaga.
may time din talaga na talagang gusto mo nang gumibap. Especially ako dito sa being content creator, ang hirap din talaga. Mahirap gumawa ng content talaga. Pero ako talagang pinipersige ko yung sarili ko kasi nagsasahod na tayo dito sa Facebook. So, bakit pa natin i-give up na kahirapan nga pagkuha ng tools na yan, yung content monetization, di ba? Yung iba dyan hindi pa na-monetize, so hindi pa sila kumikita. Ako na kumikita na sa Facebook, so talagang pinupursige ko na talagang makapag-create ako ng content everyday kasi ang hirap din kaya pag wala kang content. So wala kang content, wala ka rin kita. Ganun lang yun. Kaya ako binabalance ko yung sarili ko. Hindi ko sinasayang, sa totoo lang hindi ko sinasayang yung oras ko, yung makapagchikahan, hindi ko sinasayang yun. Makipag-engage na lang ako sa kapwa content creator ko. Aangat pa yung account ko, di ba? Or kaya gagawa ko ng content, yung dance ko. Yun yung pinupursige ko ngayon, dancing kasi yun, kailangan ni algorithm ng niche, kung anong niche mo talaga. So dapat sa akin kasi dancing, kasi lagi akong nagsusumba, di ba? Kaya more on dancing ako, kaya sa health ganun, tsaka sa food. Yun yung ano ko, yun yung talagang pinoposige ko na may content ko araw-araw. Kaya ayan, sipag at tiyaga, kaya naman lahat talaga. Kaya porsige lang tayo mga content creator, go 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 lang, walang susuko. Kasi naumpisa na natin to eh. So dapat tatapusin natin, at the same time kumikita tayo habang nagpo-post tayo sa Facebook, di ba? Karamihan naman diyan nagpe-Facebook pero wala namang income. So tayo pa kaya na nagpe-Facebook tayo na meron tayong sariling income, di ba? Sayang. Kaya ako talaga go 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 lang, laban lang talaga tayo dito sa ating pagiging content creator. Kaya ako minsan parang aligaga na rin kasi hindi ko alam kung anong unahin ko. Pero syempre, inuuna ko talaga ang business ko. Number one talaga sa akin yung business. Business, content creator, yan. Tapos yung sa health ko. Kasi mahirap yung hindi balance eh. So tayong mga nanay, kaya naman talaga natin lahat, 'di ba? Kung gusto talaga may paraan, kung ayaw talaga may dahilan. Ganun lang 'yun. Kasi tayong mga nanay natin maliksi sa lahat ng bagay eh. Hanggat kaya kakayanin basta para sa pamilya. Wala namang hindi kaya. Lahat kaya 'yan. Yung iba lang kasi masyado lang kasing umaasa, yung mga ganun, yung alam nila na kumikita yung asawa nila, hindi na sila kumikilos ng maayos, hindi na sila kumikilos na para kumita ng extra income, yung ganun ba. So ako kasi iba talaga mentality ko eh, kaya yung ako gusto ko yung may sarili talaga akong income at nakakatulong ka sa pamilya mo. Hindi lang yung umaasa ka na sa bahay ka lang, tagaluto ka lang, tagalinis ka lang, yung ganun, ang hirap kaya. Kasi ako naman talaga, matagal din ako sa work business ko, office business ko sa Allied Bank. Ang tagal ko rin doon, mga 13 years din ako. Doon ako graduate, doon ako natuto sa lahat. Diyan sa Makati, Allied Bank, yan yung parang bahay ko na noon. Kasi nag-aaral ako, working student ako eh. So, diba? Nakakatuwa kaya yung buhay ko, maalaala mo kaya. Kaya yun. Daladala ko talaga yung sipag at syaga talaga. Kasi ako nag-aaral ako, sarili kong gasto, sarili ko lahat. Kaya ayun, nadala ko ngayon. Kaya hanggang ngayon talagang sipag at syaga talaga, hanggat kaya ko. Talagang pinipersige ko yung sarili ko. Yun lang. Thank you so much sa panonood guys. At pakikinig sa mga kwento ko. Maraming salamat. Wish ko lang merong nanonood dito at nakikinig sa kwento ko.